Start na. Mayong bundag sa tanan. Medyo kamusta man ang inyong pagsugod sa atong 2025? Ipag-ubot na tanan. Actually, naay virus na po sa China. Ang ilang hospital puno. Wala nila disclose pag yun doon sa hinungdan. Pero maulagi, nagdungan ang kwan. So, ano nga virus basig? Maurang po nitong kanang COVID ba? So, katong nabaksina, di na mahadlok, di na madutlan. But, kamusta man ang inyong first week of katong last week ninyo, 2025? Doon na ba'y mga pagsulay? Doon na ba'y mga panalangin? Whatever it is, no, whether trials or blessing, ang atong message last Sunday, ayaw ninyong kalimutin na atong atubangon ang 2025 na dunay kalinaw nga gikan sa Ginoo in the name of Jesus. O man to, peace of God in Jesus Christ. Let us face 2025 with the peace of God. Kabalo mo, kanimang mga pagsulay, kaya to nag-message sa peace of God. Damor nga sumugon ta. Nga aron dili ta magkaroon of peace of God. Pero ang ingon sa Ginoo, dili ta dapat mag-uol. Dili ta dapat magsubok. Kundili mag-rejoice ta. Ana ang murabag pareharo na virus, no? Actually, paghawa na ko last week, padulog din sa okay pa ko, wala pa ko ubog sipon. Pag-abot dito kay uso mo na yung ubog sipon. O to nga, nakatulog ko, pagmata ko, wala na akong tingog. Ito nga, pray lang ko sa Ginoo niya. Abot din rin, naman si Doc Simon, kung yataga ng antibiotic. Kaya mga, kuha na good, 4 days na. So praise God na, in spite sa ana, mga test man ayaw ta kalimot nga atong atubangon ang bagong tuig nga doon natay kalinaw nga gikan sa Diyos. Mao na siya gusto sa Ginoo nga mahitabo. Bisag whatever it is, mga trial, mo insist gyud ta. Pareha gud nang panagsa ka ng magganahan ta kay naka-schedule na ta mag-worship sa Sunday. Sulayan pa gid ta. Biglon pa gid ta. Daghan yung rason ihatag ang kalaban para di ta kasimba. Mao na siya nga by the renewal of our mind, kabalo man kita nga anak. Padayon kita kay kabalo kita nga i-bless lang ni Lord, obey lang kita sa iya. Sumogin na atong timanan. Let us face 2025 with the peace of God. Bisag unsa pa lang mga testing sa kalaban nato, face it with 2025. I-remind lang nato atong kagalingon, Lord. Mabitaw ingon tong atong verse ana nga dili ta mag-uol, but pinaagi sa pag-ampo, dala pasalamat ato isulti sa Ginoo unsay mga desires nato. Pasabutan na, let's continue to pray. Amen? So, this morning ako may welcome tanan sa atong kaduhang Sunday sa 2025. Inautong ta na the previous week, whether na ipagsulay o victory, padayon ta. Si Brother Johnny na sakit po sa kani. So, wala ko kabalo sa uban.
But nakita din nato nga uso ang ubo ug sipon, pray lang ka. And then continue to trust the Lord. Unsa tong verse sa Bible nga atong gibasa nga kung whatever is true, unsa tong maayo, whatever is noble, whatever is trustworthy, whatever is pure, ano mga butang nga maayo, mo daw na atong ihuna-huna. Dili na to una-unaon tong bikil atong gamay nga sipyat, ato na lang nang i-padaplin. Una-una to nga ang Diyos mao'y nagakontrol sa atong kinabuhi. Actually, ang akong meditation ganina sa Psalms 24, naghisgot nga tagtong mga nintuo sa Ginoo, iyang panalanginan. He will bless those who trust in Him. Ay ang Diyos malipay sa mga tao nga wala nagaampo og mga Diyos. Specific dito, He will bless them and He will vindicate. Verse 5 ni siya, He will vindicate. Psalms 24 verse 5, He will vindicate. Iyang ipanalipod niya, balusan niya. Panagsamagod kita kanang Psalms 24, 1 to 5 na siya. Katong verse nga ang tag-iya ang kanang naadili sa kalibutan has sa mga tao, ang Diyos, including us. Kinsa may, ang point aning nga verse nga, if we spend time with God, kinsa may maka-adto sa Ginoo, bungtod nga gipuy-an sa Ginoo, sa lugar nga iyahang gipuy-an, kinsa nag-aadto diha, iyang i-bless. Katong mga tao nga with pure, katong pure hands, pure heart, innocent hands, nga pure heart, okay iyang i-bless. Wala nag-worship of other God. Tulo na siya nga iyang i-specify, iyang i-bless, nga iyang balusan ang mga tao nga kanang nagpasakit sa ato ba. Kanang sa we are approached with problems, kanya imbis kay atong i-pray sa Ginoo, gusto na to kita'y manimalos, gusto na to kita'y mo kita na to ba, dili lang i-pray lang kay Lord, kay everything dili sa kalibutan iyahaman, doon lang siya. So I hope na kanyang meditation as we worship the Lord today, ato niyang bitbiton peace with God, at tubangon nato ng 2025 with the peace of God. Bisag lisod ba kay wala kay financial blessing, puro problema, bisag lisod, ato niyang atubangon. Mao gyud nay gusto sa Ginoo. Because dili man na siya mo continue, God will not allow it the entire year. Wala kay panalangin. Never na siya. Ingna ko ninyo nga in the middle of this year, puro ana. Ingna ko nga, Pastor, March na, Pastor, puro naman di ako ko problema. Ingna ko. Because I'm praying for you actually, and I know na pag musaad gani si Lord na i-bless ka, iya kitang i-bless. Amen? Hold on lang kita sa atong pagtuo sa Ginoo. Yeah, let's continue to worship Him. So karon nga buntag, as we worship the Lord, atong ibutang sa andam na to atong kasing-kasing, atong una-una pupusta sa iya ha. Kay ang kalibutan actually daghan yung problema. Kita mo sa USA karon sa LA, grabe ang sunog. Hadto ron wa pa nila napangon. Kanang nature man god pareha na mga bagyo, baha, kanang mga ingon anang klase nga mga kalamidad. Kontrolado na sa Ginoo, kanang fire, linog. Everything is in God's control. So pag ingon ana nga di na gani mapugnan sa tao, we know nga
na ay gina pasabot ang Ginoo ana. Nya atong iampo nga diri sa atong nasod dili na mahitabo kay ang leader nato pag dili na gani gusto ang Ginoo musilot na siya. Luoy itong mga tao nga maapektuhan, no? Bitaw na nga unta, when we sense na di na maayo, all of us should pray, all of us dapat mo get involved and do something. Kay inig mo panis ang Ginoo, pabagyo, alang-alang, ignorang balay, bagyo mo yung tanan, baha. I-save ka sa Ginoo, pero affected yapon ka. Muna atong i-pray nga unta, dili magkaroon na kagubot diri sa atong nasod. Ready na ito na makita na ni mo murabag na nimaho ng gasolina dagkot na lang kulang mubuto na. In other countries ingon ana Syria walay kalinaw, Israel duha na katuig kape 1 year na. Luoy ang mga tao ba anang taon-taon mo sirin ang nagan mo tago sa shelter kay nanapoy ba. So I hope na kanang ingon ana nga senaryo dili na to na experience. Padayon tag pray. Panagsa ang atong kalibutan naara sa atong kagalingon wata kabalo nga ang palibot dahil nato pareha sa LA nasulog na ba siya na apa siya problema sa iyang lutoon apit na dahil siya apil ana na siya dili tan-aw lang sa atong sitwasyon tan-aw na to kung sila nga pangitabo karon sa Davao na anay mga hold up na harap-harapan. No, nakabalita mo ato katong gi kuan sa Facebook diya daw sa maa. Na itaw ni hunong niya tong sakyanan kutsi doon na yung upat dalag armas na hold up tong nag-drive sa kutsi. Careful ta because the days are evil. So let's continue to pray. So karong buntag as we come and worship the Lord, let us manindog tatanan ug atong basahon ang atong responsive reading ato ning pamalandong sa atong kasing-kasing o una-una. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and bless His name. For the Lord is good, and His loving devotion endures forever. His faithfulness continues to all generations. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. For the word of God is alive and powerful. It is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between soul and spirit, between joint and marrow. It exposes our innermost thoughts and desires. Let us pray. Almighty God and Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning na you brought us together aron sa pagsimba o pagdayeg kanimo. Lord, bisag gamay rami, and yet we pray for those wala nakaabot din due to some reasons, O Lord, health reasons, or whatever problems they may have. We pray for them, and may your Spirit be with them. Sa among pag-worship karon, Lord, cleanse us from all unrighteousness, forgive us for our sins, and we pray, O Lord, that you anoint Pastor Sam as he shares the message today. We look up to you, O Lord, so that you will bless us and give us your peace. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Let us continue to worship the Lord pinagi sa pagkanta o mga songs of praise. Atong sabton ang atong kantahon o atong kantahon nga naa sa atong kasing-kasing. Sige,
Diyos na balaan, pagkasipahon ka. Ikaw ang nabuhat sa kalangitan. Ikaw ang Diyos na nabuhat sa kalibutan. Ikaw ang Diyos na nabuhat sa kanang may kinabuhi. Anong nabagalan sa iyong ngalan? Pagkasipahon, pagkasipahon ka. Diyos na kamanan, pagkasipahon ka. Pag-aawitan, pag-aawitan ka. Diyos na palaan, pagkasipahon ka. Katinugan, gibuhat mo Ginoo ang pagkita. At sa imong kaugalingong mga kamot, gibuhat mo ang mga lang. Yes, Lord. Ikaw ang Diyos na nagbuhat sa nang may kinabuhi. Aron magsasag ng Diyos. Nabuhat sa kanang may kinabuhi. Aron mamagaday sa iyong ngalan. Pagkasipahon, pagkasipahon ka. Diyos ka kamanan, pagkasipahon ka. Pag-aawitan, pag-aawitan ka. Diyos na balaan, pagkasipahon ka. Pagkasipahon, pagkasipahon ka. Diyos na kamanan, pagkasipahon ka. Pag-aawitan, pag-aawitan ka. Diyos na balaan, pagkasipahon ka. Ang dining, the reason anong buhat ka sa Ginoo aron ato siya daygon og simbahon. Mao na yung number one reason. Let us continue to worship the Lord. Dayon ta sa pagkanta pa o kanang pasalamat sa iya. Sa iyang kaayo sa atong kinabuhi. Salamat sa iya sa atong kinabuhi. My Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter,
Padayon ta sa pagsimba sa atong buhi nga Diyos. Karon nga takna ato ning ihatag kaniya pinaagi sa atong pagpasalamat. Salamatan nato siya sa mga panalangin. Pasalamatan nato siya kay iya ang gisustain nga atong atubangon unsa man ang mga pagsulay nga gihatag niya sa atong kinabuhi, atong tumanon ang iyang tudlo. Inumduman nato na ingon niya dili ta mag-uol, padayon ta sa pag-ampo, dala sa pagpasalamat. So this time atong ning take og panahon aron individually diha sa inyong gibalugan atong iduko ug atong ibaw down ang atong mga kasing-kasing diha sa presensya sa atong buhi. The Lord is with us today. He promised nga duha kung tulo nga magtapok sa iyang ngalan na naa siya sa taliwala. Gapaminaw siya sa atin. So let us offer our thanksgiving and prayers to our God. Let us pray. Amahan namo nga anaa sa langit, balaanon ang imong ngalan. Maghari ka kanamo ug tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta sama sa gituman kini dito sa langit. Ihatag kanamo ang pagkaon nga among gikinahanglan karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala. Sama nga kami magpasaylo sa mga nakasala kanamo. Ayaw kami itugyan sa pagsulay. Luwasa hinuon kami gikan sa dautan. Kay imo ang gingharian, ang gahom ug ang imaya hantod sa kahangturan. Lord, nakita nimo ug nadungog ang mga pag-ampo ug pasalamat sa imong katawhan. Among gituman, Lord, ang imuhang tudlo kanamo. Hinaot, Lord, na imong tubagon ang tanan nilang pag-ampo o imong ihatag kanila ang ilang desire sa ilang kinabuhi. Tabangi kami, Lord, to learn to love one another. Tabangi ang kada pamilya nga naa dinhi, Lord, na
maka-establish sila og maayong pamilya. Pinaagi sa pagsugod sa ilahang relasyon nga maayo o diha nakatungtong sa tukaran nga mao ang imong gugma. We pray for each one, O Lord. Ikaw ang nasayod sa mga tagsa-tagsa nila nga mga giampo diha kanimo. Ikaw ang nasayod, Lord, unsay mga panginahanglan nila. We pray, Lord, na imo untang ihatag kanila sa dili na madugay nga panahon. Bless them, help them. Kung kami, Lord, nag-pray po kay David o Christine na pauli pa sila din karon. Now, Lord, that you will protect them, nagsakay sila ng plano and guide them. Makaapa sila sa worship. Amo pong ginaampo ang among mga igsuon nga wala ka worship tungod kay naa sila balatian. Si Johnny, Lord, in the name of Jesus, we pray for healing. Na ami igsuon, Lord, na paupay paggawas sa ospital sa iyang anak. Tungod, Lord, sa kasimana siya nga nasakit o na-confine dito. We pray for comfort o financial matabang ang journey, Lord. I hope, Lord, na everything will be fine. O tanan nga nagtawag sa imong ngalan, Lord, hinaot unta na imong madungog o matabangan kay maumang kini imong saad. Lord, among i-commit ang among nasod sa imuha. Naot, Lord, na imuming tabangan, ayaw pasagdi, Lord. O ayaw hulatan na masuko ka dinhi sa Pilipinas o madamay ang mga tao nga gasunod lang unsay mandot sa gobyerno. We pray for your intervention. Dili lang ni nagaampo sa among nasod, ginaampo po namo ang uban na nasod. Labi na ang mga Kristohanon na nag-antos kay gina-persecute sila dito. We pray for them. Ikaw na sayod, o asa sila, kinsa sila. Ikaw rin na sayod, Lord. Pero kami, nga imong mga anak, padayon may pag-ampo kanila. We pray that you bless them. Them away from harm and evil. Luwasa luwasa o Diyos ang imong mga katawan na nag-ampo kanino kaning tanan among ginadala sa imong trono sa ngalan ni Jesus. Amen. Manglingkod sa atin. May buntag sa tanan? Ako na ba, Pastor Lee? No? Sige. Good morning.
No, I hope okay itong panglawas. Okay ra ba? Kay panahon karon sa flu, kay sigigulan. Yeah, as the year begins, dagan dagan kay kaon atong Pasko. Dagan mo. Ano, gati lang nga party tama-tama lang. Oh, so karon bawi-bawi ta, bulan-bulan na punta no sa Pinas. Kay ano na punta, masigisaka ang kolesterol atong bawsan. Disiplina na punta. So kato nagbalik og jogging pero sugod man ang ulan, so ako ko kabalik og exercise. So kana no. The year has started, so let's do our best nga healthy ra ta. Kana. Pero kung kita anad ra pud ta nga nakoy na-meet nga pastor, speaking about kaon no. Gibless siya sa Ginoo and 55 na siya. Pero ang iyang diet sukad no, kay iyang anak naka-abroad. Ang iyang diet sukad gimukaon ra na siya kamuti. So kung tanawon mo yung health, healthy kay siya kanang okay gid baruga ano kanang barugba niya. Mukaon na siya glami pag imbitahon siya birthday. Pero pag siya lang siyang balay, kamuti ra na og mga gulay-gulay. So okay siya, healthy. So di ra gid kailangan nga lami ang kaon. Pero masahi o pero hindi gid kailangan. So anyway no, nakita ba ninyo sa screen? Start na sa ano po sa title. Excited ba ta this 2025? Kamusta ang first week? Okay ra ba? No, sa mga estudyante nagsugod ng exam? Wala pa. Okay. How about sa pagtrabaho? Okay ra ba mga customer or dagan mo giapas atong December may backlog? Tambak. Okay ra. Or siguro may challenges gamay, no? Pero pinagi sa grasya o kusog sa tuang buhi nga Dios na iya tang tabangan sa tuang pag-work. Okay. So, ang ako ang i-share karon nga message is taken from the book of Judges, no? Chapter 2. Gin-title na ko nga message, A New Generation. Ingnan mo katapad generation. Kinsa na tao diri sa 1990s. Natao siya 1990s, taas ang kamo. Kinsa na tao diri 1980s, kanang 1989, 88. Oh, 88. Kinsa 1970s. Simon. 1960s. 1950s. Oh, na si Daddy. Year 2000 pababa. 2000, 2001, 2002 na. Sa mo 2008. Oh. Yun nila sa unang panahon, every 20 years, dili ko siya rule, pero every 20 years, nanay one generation. Sa daw 20 years. After 20 years, lahit na po na ng generation. Pero karon medyo klaro kaya ang difference sa generation. Pananglitan, sa akong time, nakaabot pa itong time na wala tayo cellphone. Katong, remember ba itong telepono nga ituyok-tuyok? Abot ba na? Yan, 3 per 5 minutes per minute. Bata kayo bago sugun ko sa akin. Ano, di ba? Abot ba na? Kaya kabot ba itong time nga floppy disk, katong mag-save ka, square, dili USB? No? Floppy disk, pag madaot pag ito, pag masulod kang mall, mamagnetan, mag-file, kailangan may mag-metal detector. Pero later on, pinakauna nga cellphone na sikat, yung sa may brand. Correct. Nokia, unsa nga version? Ha? 5110 kung gahi kayo. Oh, napay Motorola di ay. Ang cellphone daw sa una pag mahulog daw sa tiles. Karon di ba pag mahulog imong cellphone sa tiles, mabuak imong cellphone. Sa una, pag imong cellphone mahulog sa tiles, ang tiles mabuak. Walang kumidya nila, ang tibay ang mga gamit sa una. Pero karon naga high tech. Lahi na po ang ang pamaagi. Sa una, dili ka buad og tao sa Facebook pag wa ka kaila, di mo ka mo accept, tama mali. Pero karon sa generation daw, amo tinuod sa Gen Z, una daw sila magkita physically, dapat imo sa daw i-add sa Facebook para mailhan nimo kung okay ba nga tao dili. Amo ang sila tinuod namo sa Discord chat, no, magsabot mo sa iyong dula sa pag-strategize. So ana na karon. So in short, every generation
Dahil kultura. As generation passes, unsay nindot, unsay appealing, unsay babaligya, maski sa negosyo kausap. Sa una, ang milk tea, ang tawag doon na taho. taho. Karoon ka rin ng mahala. Tagpila naman. Di ako lang taho. Pearl. Nya napay gamay nga kuan. Nya barato pa. Tagpila ng taho. Tag-G's o karoon tagpilang milk tea. O 50 na, limang ka na. Di English lang. Bahala ka. Pero mas in fairness sa milk tea, mas lagyan magsulod. So, kung ano, kada generation, lahi. Sa una mo, trabaho ka, magawas kang balay. Karon pwede ka na lang sa balay, basta na kay online, na kay internet, makatrabaho na ka. So, every generation ay difference. So, akong basahon na ito karon is, kaning sa Book of Judges, chapter 2, verse 8 to 15. Ang title is A New Generation, bagong henerasyon. Na-story nito sa Bible, na old generation that is so blessed, ali-ali silang kalisod, but God bless them. Ipanalanginan sila sa Ginoo. Pag umanad doon, mamatay silang tanan, na bagong henerasyon, bagong tubo ni gawas. Mao niya to ang paminahon ng tunan ka. Pero before na ako na siya basa ng verse, na ako ipabasa ng verse sa to ang tanan nga, mao ni siya ang nature and character ni God. Okay? Basa na to Paul sa Deuteronomy. Can you flash the verse? Basa na to sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Kamu basa? Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping his covenant of love to 1,000 generations to those who love him and keep his commandments. Okay. Pila daw kahenerasyon? Ha? 1,000 generations. Times 20. Kung 20 bagay per generation, pila man na? 20,000 years. 4 kinsa daw? Da? Sorry, tama ba? Ha? O, basta 1,000 generations, unya per generation is 20 years. So, ang Ginoo, unsa daw? For those who love God, He keeps His covenant for 1,000 generations. Mao na usahay, matingahan na mo. Ano man ay tao, dautan mo siya yung bataan eh, ano, i-bless mo siya sa Ginoo. Or dautan mo kining tao, ano man, pasaylo mo siya, kaluyan mo siya. Siguro lang, na siya'y papa o lolo, sa unang panahon na love niya ang Ginoo. Yung tungod kay katong tao, love niya ang Ginoo, gitabangan siya sa Ginoo. Murag si Abraham ba? God has a covenant with Abraham. 20. Si Abraham di man perfect, yung anak si Abraham, Isaac, si Jacob di perfect. Pero because God is faithful, gi-fulfill sa Ginoo yung promise. So anak ka maayo ang Ginoo. Pero dili pasamutan na atong abuso ng kindness ni God. Instead, we do good. Kay giusab ta si Ginoo, yung gusto na to mahimaya ang Ginoo. Magbinutan ta kay dili kay gusto na to maluwas, giluwas naman ta ni Jesus. Pero kay gusto na to mahimaya ang Ginoo sa tong kinabuhi. Amen ba? So klaro na ha, ang Ginoo blesses 1,000 generations. So, di ba karong panahon namin mabot kasi doon yung itry mong baligyan o insurance o kanang mga Palawan na po na insurance. Kung sa mga insurance normally, ma-claim ni mo pag mamatay ka. Aliwag ka na. Kadaghan ng negosyo, ma-claim ni mo produkto paghatag ni mo sa kwarta. Tama mali, wadto kang Jollibee, buhatag ka o 150, lami na nga kaon. Ano na palambok, ano na chicken joy, tama mali, di ba? Sobra O, pa. na si Juan, wadto kang lots for less or bangkiruhan, magpalit ka ng isda, makapalit na ka. Pero ang insurance, bayad ng kwarta, makuha mo dili. Hindi. Pag matay na ka. Anak mo ng insurance sa sakyanan. Mag-claim ba mo ang benepisyo sa sakyanan mo sa insurance sakyanan? Dili. Dili. Pero sa'yo mag-claim, pag mabangga na ka, kung mabangga na ka, daraan na mo dagan mong insurance. Pero huwag ganing the best insurance. Patay na ta, patay na mo, pero ang kamaayon sa Ginoo nagpabilin sa iyong kalima. Ganaan mo na. Amen? So love ba na ito si God? Labaw pa na sa unsa nga insurance kaya Ginoo may ni sa ani. Basa na to sa pang verse 1, 2, 3, go. Know therefore
So, ana si God. Pero mangutan mo, Pastor Sam, what if magbinugoy ang akong anak o ang ilang anak pa yun sa tuhod? Unsay buhaton sa Ginoo, pero milang i-bless, dili pod. Ang Ginoo nay pamaagi nga mabalik ta sa iyang fold, sa iyang pundok. Mo na ginatawag nga pagdisiplina. Pero dili pasabutan na sa Ginoo, dili pasabutan na nga iyan ang ilaglag, dili pod. Ato na ma-discover karon, okay? So basa na to karon, I invite you to read the book of Joshua, chapter 8, verses 8 to 15. No? So basahon na to. Basahon na ko sa English. Sabay gyapon tayo, basahon ko sa Bisaya. Okay? So verse 8, start ta. 1, 2, 3, go. Joshua, son of Nun, the servant of the Lord, died at the age of 110. Taas dili. Verse 9, and they buried him in the land of his inheritance at Timnath Heres in the hill country of Ephraim, north of Mount Gaash. Kani si Joshua, before tayo jump sa next slide, natao ni siya as a slave in Egypt. He was born a slave, he died a free man. And he died at the land of his inheritance. Sila ni Moses, magkauban sa Egypt, kunya karon 110, namatay na siya. Blessed ba nilang kinabuhi? Pero di ka blessed. Slave, nga na free, nga na yuta pagkamatay niya, nga namatay ka sa land of your inheritance. So dili sala nato nga natao ka nga pobre. Pero waling kamot ta pinaagi sa Dios. No inig mamatay ta dili ta magpabilin nga nagkalisod. Sama ni Joshua. So Joshua lived a blessed life. Sige, next slide, Paul. Verse 10. Sabay ito basahan, 1 to 3, go. After that, the whole generation had been gathered to their ancestors. Another generation grew up who knew neither the Lord nor what He has done for Israel. Then the Israelites did evil in the eyes of the Lord and served the Baals. So daw, pagkamatay ni Joshua, katuyang batchmate, kung ay high school na kabatch, katutanan, imuhang 20 years, katong na generation tanan, had been gathered to their ancestors. Meaning wala na siya word na namatay silang tanan. Gitapok na sila sa ilahang mga silang ninunuan, no? Gitapok na sila, may namatay na sila. Another generation grew up who knew neither the Lord, kaila si Ginoo, neither what He has done for Israel. So, kaila si Ginoo ang binuhatan sa Israel. Unya, tungod niya na, then the Israelites, the new generation, did evil in the eyes of the Lord and served the Baals. Kasi naka-remember sa 10 Commandments. Unsa ang first commandment? Sa to? Worship the Lord your God and serve Him only. Ini mo katapad, worship the Lord your God and serve Him only. Unsa gibuhat nila? Nag-serve sila laing Diyos. Imbis ang Ginoo ang ilang gina-worship, ginampuan, nag-ampo silang mga Diyos-Diyosan. Pero na may promise ang Ginoo nga i-bless. Saan itabo? Pasagdan naman sa Ginoo, wala. Nanaw to. Next slide. Verse 12. Kita tanan 1, 2, 3, basa na to. They forsook the Lord, the God of their ancestors, who brought them out of Egypt. They followed and worshipped various gods of the peoples around them. They aroused the Lord's anger because they forsook Him and served Baal and the Ashtoreths. Verse 14, in His anger against Israel, the Lord gave them into the hands of raiders who plundered them. So, daw? Suko ang Ginoo sa Israelites. So, gihatag sa Ginoo ang mga Israelites sa mga ning atake sa ilaha. Sa unang panahon, nagiligira, kasi karon na may gira, no? Saan, magira ang gobyerno sa NPA, mga Abu Sayyaf.
ang gibuhat sa Ginoo para sila madisiplina, kay pag naay gira, mapindig sila. He gave them over to the hands of raiders who plundered them. Next slide. Basa na to, 1, 2, 3, go. He sold them into the hands of their enemies all around, whom they were no longer able to resist. Whenever Israel went out to fight, the hand of the Lord was against them to defeat them. Just as He had sworn to them, they were in great distress. Okay. Ang ilhanan nga gilaglag na sila sa Ginoo kay gipalayas na sila sa Canaan. Ang Canaan mo ng inheritance nila nga yuta. Kaning time wala pa sila gipalayas. Kaya nga naman, gisilutan pa lang sila, gidisiplina pa lang sila sa Ginoo. Wala mo sila nahurot, gamay raman itong naangol adto, pero nag-warning ang Ginoo sa ilaha. Later pa na sila nga ma-exile. Pag-exile nila, nibalik sila sa Canaan. Yan, na-exile na po niya karon, nanapod sila, nakabalik na po sila sa Israel. Sila nang nag-gera karon dito sa mga Hamas, no? Dito sa Gaza dapit. So, pagka ng Israel, maggahig ulo na po na, si Lord ay bahala sila ha. Pero ang point ali is, gikan kang Abraham, gikan kay Joshua, hantod karon, napa ba Israel? Napa? Napa? Nga naman? Because God is faithful. Inang yung katapad, God is faithful. God is faithful. Pero dili pasabot ana, kapag masipyat ta, ang Ginoo dili musilot. Musilot ang Ginoo para sa atong ikaayo. Klaro ba? Okay. Basahan na to karon ang Cebuano ang Bisaya. Verse 8. 1, 2, 3, go. Ang alagad sa Ginoo nga si Josue, anak ni Nun, namatay sa paniug 110. Gilubong siya dito sa iyang bahin nga yuta sa Timnath-Sera sa kabungturan sa Ephraim, amihanan sa bukid sa Gaas. Kadtong tibuok nga kaliwatan nangamatay usab ug ang sunod nga kaliwatan wala makaila sa Ginoo o sa mga butang nga gibuhat niya alang sa Israel. Unya, verse 11, ang katawhan sa Israel nagpakasala batok sa Ginoo ug mialagad sa mga baal. Mihunong sila pagsimba sa Ginoo, ang Dios sa ilang katigulan, nga maoy nagkuha kanila gikan sa Ehipto. Nagsugod sila sa pagsimba sa laing mga Diyos-Diyos, ang mga Diyos-Diyos sa katawhan na naglibot kanila. Misimba sila sa maong mga Diyos-Diyos ug nakapasuko kini sa Ginoo. Mihunong sila sa pagsimba sa Ginoo. Pagkastarte. Ang Ginoo nasuko pag-ayo sa Israel ug mitugot nga sulungon ug tulison sila sa mga kaaway. Gitugutan niya ang tanang kaaway sa pagbuntog kanila. Busa ang mga Israelita wala na makapanlipod sa ilang kaugalingon. Sa matag panahon nga makigubat sila, ang Ginoo nakigbatok kanila, sumala sa gipasidaan niya kanila. Nagkalisod gayon sila pag-ay. Ang story ani, si Joshua, katong leader, siya ang nipuli kay Moses. He lived a blessed life na conquer niya ang Canaan, though dili tanan yun. Na yung uban, wa nila makonquer. Ang sugo sa Ginoo is, i-conquer ninyo tanan. Ang Israelites, siguro yun sila, okay na ni, pwede na ni, wala nila i-conquer tanan. Pero si Joshua, nangkamot gito siya. Yeah, later on, he lived a blessed life, gikan sa being a slave, free man siya na siya, yuta nga iyan, na siyang leader. Niamot na yung panahon, namatay na siya. Pero he died, I believe, witnessing the power of God sa iyang life o sa Israel. Nabataan na ang sitwasyon karon nga pagdawat ato kay Jesus na sinati nato ang kamaayo sa Ginoo sa itong kinabuhi. Amen ba? No? So mo na nitabo kay Joshua. Nya after pila ka tuig namatay na si Joshua, naay bag-ong henerasyon ng niabot. Mao ni ang generation nga nipuli. Nya unsay gibuhat sa bag-ong generation?
lagi mo itanon. Sige po, at sa bagong henerasyon, they worship other gods. Wa sila kaila sa Ginoo, di ba? Mo tingon sa verse. Wa sila kaila sa Ginoo, wa po sila kabalo sa gibuhat sa Ginoo. No? Mo nang important gyud ginikanan no, parents. O maski uncle man ka, o maski naa ka sa church. Important nga pag naay tubag sa atong pag-ampo, atong i-share atong testimony. Ingon ni Pastor Lee, di ba, pag mangaon, ang papa, ang amahan, ang bulid sa prayer, maybe you can allocate a time, maski once a week, other than prayer, you share unsay blessing ni God sa trabaho. Maski gamay lang na dawat, unay blessing, nakapahulay ba ka, maayong panglawas, i-share gid na. I-mention gid ang Ginoo. Kay abi pa lang sa next generation, napildi ninyo ang kalaban kay hawd mo. Di ba? Napildi sa Israelites ang kalaban, kay gitabangan sila sa Ginoo. Kitang tanan, makaingon man ta nga, hawd siguro ko mo diskarte, bright mo ko, honor student, or kuya ko mo trabaho, why pareha na ako. Pero, dagan actually ang tao sa kalimutan nga mas hawd pa nato. Pero ang gigamit sa Ginoo, ang gipanalanginan sa Ginoo, kay katong tao na nagsalig kaniya. Amen ba? No? So important, in family dinners, pamahaw, paniudto, o pagtapok-tapok, speak of the testimony of God in your life. Ipasa gid na sa inyong mga anak. As a church, napay Sunday school, no, si Mami Rose na tudlo sa mga bata about biblical stories and the lessons. Ganun man, so that they will know God, they will know Jesus Christ. His virgin birth, His teachings, His death, and the power of His resurrection. Siya ang mahimaya. Itudlo to na ang si Jesus na tao, o nagitudlo niya, namatay siya, niya nabanhaw. Tungod ang kapangitabo, nituota niya, when we pray, panalangin, God answers our prayer. No? Pag naipagsulay, confident na nga, ginaubanan ta sa Ginoo kanunay. So dapat nato na siya consistently ma-teach. Kaya kung dili, posible mga pareha nga generation. No? Pero how do we best teach kung sa ginatudlo sa Biblia sa next generation o sa atong mga tao na kapalibot sa tuwa? So first point is, Paul, first slide. Basa na to. 1, 2, 3, go. Una tang moingon sa ubang tao, nga buhatan ni, ato saan nang siguraduhon nga atong gi-apply sa atong kinabuhi. Pananglitan, ang Bible nagtudlo nga thou shall not steal. Apil dito ng awat sa kumpanya nga itong itrabahoan. Sa to. Tama ba? O, di ba? Or kung tayo ng Bible, honor your father and mother. Imong anak niya, itudlo mo, i-honor ko kami sa imong mama. Pero sa ilang lolo ug lula, makita nila nga wala mong ma-honor sa ilaha. No, wala mong mutabang. Or maybe gatabang mo pero wala ninyo gi-share sa inyong tabang. Dapat makabalo sila. Or the Bible teaches nga, sa to, wives, submit to your husbands. No, makita ginaw si mami, garespeto ni siya kay daddy. Kay basin, giinta nga sundan ninyo ang Bible na kaya, ang Bible nagtudloan na, pero pag muli ang bana, yaw-yawan sa asawa, no? Kanang anak ba? Pirmi na lang. Or siguro ba, husbands, love your wives. Makita ba sa mga anak na pag birthday silang mama, naabay flowers o naabay gipalit ilang papa para silang mama? Ito ba? Kay, ang point is, kung dili ka na makita sa balay, hindi ka na sila utuo. Murag bulatik mo eh. Atik lagi. Kuha ninyo? Murag kang namaligya o cellphone ng brand, pero gamit ni mo lahi ng brand na cellphone. Diba? Apply the teachings of Jesus in your life first. Balang di isa ka mag-lead ng Bible study, tumana saan na, experience saan na, and then you can start telling about the goodness of God. You can start telling about Jesus. Amen ba? No, di naman kailangan na ito wali din tao, 1,000, 10,000 maminaw. I-apply sa atong life. Dili kailangan magdali. Enjoy, spend time with God, enjoy the presence of God na minaw ta. Kaya para makita sa next generation, makin sila in the power of Jesus' name with them. No? Basa na ang verse ang Matthew 7:24-27. Kitang tanan, go. Everyone then who hears these words of mine And thus them will be like a wise man who built his house on the rock.
The rain fell, and the floods came, and the winds blew, and beat on that house, but it did not fall, because it has been founded on the rock. Ang atong kinabuhi, muro nagbalay, nagsugod tag-construct, siguro pag sulod na itong high school o elementary. Pag eskwela ka, sabit kag paper, uminaw ka sa teacher, imo nang ginakalutan og lalong nga pundasyon. Pag makagraduate ka, medyo nagyabo na kag semento. Ana. So, kita gatukod tag ato ang life, gamor tagatupod og balay. Pero pag ang pinakakuyaw gid daw nga pundasyon ana siya kay ang makadungog ta sa pulong sa Dios from the Bible, unya atong gamiton, atong i-apply sa atong life. Kaya kung dili nato na buhaton, tinuod gid nila pagsulay sa kinabuhi. Sila daddy, sila mami, kami di may exempted sa pagsulay. So yung pagsulay nato sa health, o trivia, tulo sa ako niyo mag-iso na operahan. Ako na operahan ko appendicitis, grade 6. Si, amot operahan ba ito? Wala no? Si Michael. Si David lang wala din na operahan na upat na o. O matarantitik ka, wala ginuma. Kuyawan kay. Ako, bakon ko sa una. Kanya, night time na si daddy, nawadan siya ng trabaho. Ang makita na lang nato is kani na lang karon. Pero niagi may kalisod. Pero yung dire, pag imong gitukod ang imong kinabuhi kang Jesus, magpaabot na siya na testing. Abot ang ulan, abot ang bagyo, pero ang imong panimalay, magpabili nila tindo. Amen? So, ang pangutan lang ani is, unsa lagi po dato i-apply, pag mo po ito nagbasa ng Bible. So, basa ka please, no? Basa na to, Matthew, Mark, Luke, and John. Basa tayo na sa Old Testament. So, timanan yun nato na mo ng secret. Apply the teachings of Jesus in your life first, para pag makita sa next generation, ila po nang i-apply. Number 2, speak about God's work in your families. speak about God's work in your families. Mo ni siya ingon ako, pag atong na-apply, na-advance na ingon, atong i-share. Na-encourage pa nato ang mga bata, pag huli silang balay, gani ginabuhat ni daddy. Di man every day, pero siguro every month or every week. O kamusta ang school? Kita mo mong sumbagay. Kamusta yung grades? Ano ba? Normal lang nga, maminaw. No? Kaya pag na-ay achievement, na-remember na po ila daddy, pag ma-honor student day, wala may promise nga librehon may Jollibee, wala man. Ang ilaha lang is, do your best, kaya para mahimaya ang Ginoo. Isa po ka-practice sa mga Jews sa unang panahon kay, pag mulakaw ilahang mga bata, ilan ang gina-bless. Na the Lord, Shema Manila, the Lord bless you and keep you. Tao ba? Hear Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God. Ilan ang gina-bless ng ilang anak. Kanya pag mga bata po dapat, no, ako suggestion lang, no, kay gina-bless ko nila daddy. Pag mulakaw balay, ayaw ina nga, bubugid ka. Parehara kasi mong lulo, parehara kasi mga niya-niya. Imbisi mo siyang pamalikasan, ayaw. I-bless siya ka anak. Dili mo ko perfecto, pero I will pronounce a blessing on you. Kaya mo nang ginatudlo sa Bible. I-bless ka as your papa, as your mama. Ayaw kaguol nga ni ubos imong grado ani nga subject, paningkamot lang, pero I give you my blessing. Dapat ana ang attitude. E kung dili ana, kasi una-una ang next generation mag-hate sa current generation, di ba? Masuko na. So you bless them. So speak about God's work in your families. Ang next slide na repetition na dito sa previous na mention na nato. Ang third na kung gusto i-share is, basa na to, 1, 2, 3, go. There is protection when we worship God. Inay mo katapad. Basa na usab, 1, 2, 3, go sa baita. There is protection when we worship God. Basa na to next slide, Paul, kining verse. Ihulong sila sa pagsimba sa Ginoo o mialagad sa mga Baal o sa mga Astarte. Ang Ginoo nasuko pag-ayo sa Israel ug mitugot nga sulungon ug tulison sila sa mga kaaway.
gitugutan niya ang tanang kaaway sa pagbuntog kanila busa ang mga Israelita, wala na makapanalipod sa ilang kaugalingon. Take note sa Bisaya translation. Gitugutan. Wala actually, ang reality good sa Christian, once you come to Christ, ang yawa, dili na kahilabot sa tuwa unless na ay pagtungod sa Ginoo. Ano man. Kay ni-surrender ka naman sa Ginoo. Pag mo-surrender ka na sa Ginoo, iya na ka kang Kristo. Iya na kang membro na ka sa pamilya. Kung kani si Jake, pariglahan ni dito sa Bangkiron, you think dili na masukol si Kuya JR? Usukol yun. Kung ano yung point? In the same way atong amahan, di na kahilabot ng yawa kung wala'y pagtugot sa Ginoo. Remember ba ito si Job? Di ba si Job? Ang story ni Job, taas kitong story pero uyab itong story. Gitest siya na ay attack ang evil sa iyaha. Pero wala kahilabot ang evil unless na permission sa Ginoo. Mo na yung ni Jesus, di ba? Mag-pray mo kung dili mo gustong testing. Do not lead us to the test, but deliver us from evil. Pero klaruhon ako naay mga pagsulay, dili gyud unta pagtugot sa Ginoo pero atong binuhatan. Karang ingon ang mama ni mo ay glaan kay gabi na ayo kadto diri ni adto gyud ka. Ay mo anang desisyon. Pero kung kita magpabilin dira, we live in accordance to the will of God in our life. Kung pag-example, pag Domingo magsimba ka. Panahon sa ting trabaho, magtrabaho ka. Panahon sa ting eskwela ka. Pero kung nag-cutting classes ka, nisibat ka, nagtukag computeran o nag-inom ka dito, dili na pagtugot sa Ginoo, imo nang pagtugot. So posible yun nga na mahitabo sa imo. Nga naman, ning gawas man ka sa protection sa Ginoo. Kung baga nakay bodyguard ba? Nakay bodyguard dala dito sa likod. Pero budagan ka dito, nya di ka doon mo kasi bodyguard, di ka magpaapas. Anagay posible mahitabo sa imo. Nakuha ninyo, ang Ginoo na hedge of protection. And when we disobey, sometimes ang paghitabo sa itong life, it could be God's redirection. I-redirect ta para bumalik sa Ginoo. Nakuha ba na ito? Kana siya, it is a demonstration of God's love. Para dili ta magpatuyang sa atong binuhatan. Nasabtan ba? No? When we are in Christ, when we worship the Lord, masinati nato ang protection sa Ginoo. Okay, basa na itong next slide. 1, 2, 3, go. John chapter 10, verse 10. Kinatanan. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Si Jesus ni na. Anything sa imong life that kills or destroys, dili na pagtugod sa Ginoo. Ang pagtugot sa Ginoo kay aduna kay kinabuhi, unya you will have it to the full. Kita mo na usahay ni battery ng cellphone 10%, 30%. Pag 30% na lang 10%, magdula pa ka games, dili na. Charge na. Ay ba? Charge siya, magugas ang plato. Pag magugas, dula na po. Dili full yung battery, so dili ni mo enjoy yung cellphone. Si Jesus, He claimed that natin life. Have it to the full, meaning full battery. Makadula ka, makatawag ka, YouTube ka. Nakuha ninyo, kung cellphone ka ba, happy ta sa itong life. Kung napasabot, anak, puno atong kinabuhi kong kaayo. Dili kaya puro balita, patay, kawat, daot, libak, dili anang gusto kinabuhi. Dili ana ang gusto nga life para sa tuwa gikan sa Ginoo. Gusto niya kinabuhi niya madagayaon no, adunay kalipay. Na life and have it to the full. Here on earth kay sa langit wala nang gikawatan. Sa kalibutan na. Mo nang niadto si Jesus sa kalibutan kay para masinati nato ang gingharian sa Dios. What it means to live in the kingdom of heaven. Mo ingon siya, blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God.
Meaning, pag dili mo away, ayaw palit pag-away, ay pag-apil-apil. Diba? Be a peacemaker. Ibig sulsul ka, para mo samot, ayaw, i-escalate, ayaw sugnurin. Be a peacemaker. Kung sa mga English nga, blessed are the poor, for theirs is the kingdom of God. Dili pasabot na magpabilit na nga pobre, pero pasabot ana, dili ni mo kailangan nga dato, para may dili ka kailangan may dato, para may inherit ni mo ang gingarian sa Dios. Sa una, ang pagsabot nila, ang dato lang ang gipaboran sa Ginoo. Actually, dagang dato nga, gibless sila sa Ginoo tinuod. Kaya again, tungod atong promise ni God. It could be na sila ilulog-lula sa una, kalab nilang Ginoo, pero kay katimingan nga apog wa siguro matong luid gay gulo, so napang blessing ni God. Kaya again, ang love niya last for 1,000 generation. Unang kuyaw yun ni insurance. O asa mo kanimo palit mo kani libre mo o di bayad. What is the best? It's always great and it's always the best to be in Christ. Next verse, basahin na to. Basahin na to, 1 to 3 ko John 15:7. If you ask whatever you wish, and it will be done for you. Kung ang Israelites nagpabilin sa Old Covenant, man to sila, kanin yung Covenant naman. Kung nagpabilin ang Israelites sa pagtuman sa Ten Commandments by faith, the blessing of God will remain with them in the land. Remember, no, sa Old Covenant, ang promise ni God kay Abraham, kay kaning ayuta, maimo ni sa imong mga descendants. Pada ganun ti ka, pada tuon ta mo, yung puyo mo ani nga luna, ani nga lapad nga kayutaan. Murag ang Israel katunga sa Mindanao siguro kadako mo nagisaad sa Ginoo kay Abraham. Inyo ni. Gikan sa Davao hangtod sa Cagayan, inyo na. Tuman lang mo para ma-experience niyo akong blessing. Gahi mag-ulo, wapod siguro gitudluan. So dita mo, God was still faithful. Ilagyan ko ng yuta, hantod karon, ibabalik sila, pero naay punishment. So asa man ta? Sa lisod o sa sayon? Ha? Asa? Hinawan. Sayon, dire kita kay Jesus. Naay-challenge again na, wala yun ni Jesus. Kinama man to sa kalimutan. The storms in life will come. Ang kalahian sa wala kang Kristo, mauhanaw, mawagdang imong kinabuhi. Pero pag naka kang Jesus, magpabilin imong kinabuhi. O diba? If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Amen ba? Amen. So, remain in Jesus. Kung sa may teaching ni Jesus, to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. And love your neighbor as you love yourself. And my words remain in you. Yeah. Pray. Pangayo sa Ginoo. So, 3 things ako i-summarize, no, ang ma-learn na to aning passage. First, apply the teachings of Jesus in your life first. Kumbaga, ang evangelism o pag-discipleship, you're speaking about Jesus sa ubang tao. Kumbaga, kung si Jesus, pananglitan na nga, warning illustration. Kung itong December, nangaon tag lechon, tama mali? Nangaon tag dessert. Nay, nangutanan sa kapastor, asa ni mo gipalit ang lechon? Lami. Nalami ah. Lami daw ba? Liuman. Crispy. Kung kasalidib, crispy daw. Nga naman, kay nakaptilaw sila, so nangutana sila. Ako, niingon ko, asa na ko gipalit. Ana na, dili na ang tao magka-interest. Pag di nila makita sa inyong life, kung kita, wala ito matilawan. Lisod ka na mo, story tag something, awa, takatry. Kuha ninyo. Sam, nangutana sa asa ang lami nga kananan din nga karinderiya, nga barato lang. Hindi ko ka-recommenda, gawa ko ni try. I have to experience it first. Muna, apply the teachings of Jesus in your life first. Pag makita niyo yung power, I believe you will, no? Ma-enjoy na to siya, then that's a time, dali na kayo mo story about Him sa uban. Yan sila po actually usahay, makita na nila. Sa ganit, dito mo story about sila. Usab rin ka, Brad. Dati, igo naman ka, kaon karon ikaw na may maglibre.
Diba? Or, dati kusog kay kang inom. Karon mo sa ito mo siguro, usab naman. Di naman ka, kuan. Amen? Di tinood, no? Pero ganyan, pag we are in Christ, dali kita mo judge po sa ubang dayon, ayaw po, no? Dili ito gamiton ang Word of God pang sukod sa ubang tao, pero gamiton nato siya to transform us. And then, second is, speak about God's work in your families. Or kamo mga estudyante, pag na-blessing ni God, ako kong grade, nasabta ninyo ang lisod na subject, share ko na sa inyong parents. You talk about the goodness of God. Bunang topic sa family, dili ng problema. Namin ni problema, namin masakit. Pastor Lee, nasakit. Ako ang sakiran itong December, ning tuyo. Gasto kong dako, kinabali ang... Pero kakita mo gastorya ko na permi, wala mo gastorya na. Ang atong, ipuno atong una-una ang kamaayo sa Ginoo. Amen ba? Amen, no? Third is, there is protection when we worship God. Ingon sa John 15:7, if you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Kaya remember this, God is a multi-generational God. Ato ni siyang i-practice atong family para sa umaabot nga generation, masikitang tanan, wala na ta diri, magpadayon sila kag Kristo, ma-experience sila ang goodness of God. Ana si God. He is a loving God. No? He shows His love to 1,000 generations. Isa ka libong henerasyon ipakita sa Ginoo ang iyang goodness. And I hope and pray na ma-experience na ito. Praise the Lord in Jesus' name. Amen. Praise God. Na-bless ba mo? Atong imanan ng gi-share karon ba nga, ang important thing is atong i-apply sa atong kinabuhi. Na yung bang tao magtuon og Biblia aron daghang na ibang ano niya, how na makiglalis, how na mo expound di na mo nagasimba ta, naminaw ta, nagtuon ta para ma-apply. Dili kay, oh, muna ingon sa Ginoo, ikaw ba? Wani mo ni gisunod. Tuon, Lord, unsa man ko, Lord, asa ko nga diri. Para nga, kung gusto gyud kang i-bless ka, gusto gyud mo nga ikapon ka sa Ginoo, ana ang atong attitude. Basa kag Bible para sa imong kabalingin. Dili kay ingnon nimo ang imuhang asawa o bana, oh, ikaw ba? Oh, dili nimo mo. Oh, yaw. Mo diri i-apply sa imong kinabuhi. Kadua, i-share sa imong mga anak. Kay kung ang ginikanan magsige mong away, ayaw ninyo i-expect ang inyong mga bata labing. Kung sa ilang nakita, nya kamo po mga bata, mga anak na naminaw diri, timan-ina ninyo, apektado mo. So ayaw ninyo una-una nga okay mo kabalo dili. Dako kayong effect ng atong nakita kaysa sa atong nadungog. Lahi na siya. Mao na siya ang ingon, balik ta sa sinugdanan. Maminaw ta, mubasa ta, o i-apply sa ato. Dili nimo gamitong sukdanan aron sa ingnon nimo imong papagmama, wala man mo kamo manggod. Mao nang naani ko kay kamo dili. Basa, paminaw, apply. If you want to be blessed, i-apply. Yan. Kadua, i-share. Unsa may blessing, unsa may struggles, i-share. Nga naman di ay, mangaon mo, mag-pray mo, nga pagkahuman. Unsa magbuhi ka ng tabangi ko ninyo pray di. Nga naman, kabalo ba mo nga na mga tao nga muagi og depression?
sakit sa mind ba tungod sa wala niya na anad o struggle niya, iya lang gina-cover up sa gawa, sige lang ubad-ubad, sige istorya, inom-inom, lipay-lipay, ana. Pero di ay inside him na ay problema. It's a may makatabang anak. Mo na ingon diri i-share. Tapok mo. I-share nga na sa ko. Dili kay ikaw manggod. O nang naani ko kay tungod sa imo. Dili. Something is wrong nga naapektuhan ka. So, ignon nimo imong member sa imong pamilya. Di, tabangay ko ninyo. Ang sama ko. Dapat dilian ni. Kabalungan ka unsay right and wrong sa Word of God. O na siya. So, when you read, para sa imong kagalingon, dili para sa uban. You share para gyapon sa imong kagalingon so that members of the family can pray for you. Asabdan kanila. Mao na siya kung upat mo sa balay, 5 nya mag-share mo. Dunay sharing, dunay fellowship. Di ba kayo mo share ka nga kung ano lagi ko, inunani ko. Maminaw ang tanan, apuy ko ninyo, tabangay ko ninyo. Do not think na ikaw okay ka. Abot gihapon ng time nga ma-feel na nimo. Ako pasalamat ko kay kadaghan ng ubang mga edad parehas ang edad sa ako, ang uban younger pa sa ako naka-experience ng depression. Dili na to na itugot nga moabot na. Nga naman, naata sa bounds of God's protection. Ay, guwas niya. Halo ka nga, dapat ani, magsig ka kaguol. Ingon ni Jesus, ayaw kaguol, do not worry. It will affect you. Sige ka lang igaguol. Magmalipayon ka. Sige lang ihapon kagmukot. Oo na siya. Nigawas ka ba sa God's protection? Kanya napag yung ko nakita nga verse sa Bible. Itong nabasa ganina, it's about dili magtuo og laing nga Dios. Di balo ba mo nga ang kadaghanan sa tao nga pagsabot nila ana religion. Dili na sila maminaw og mga Bible nga naman. Di okay na ni. Di ko mutuo og laing Dios. Kay basig mawala ang buinas ako. Mawala ang akong panalangin. Wa siya kabalo nga ang nagapanalangin sa iya tungod sa saad sa Ginoo sa unang panahon nga i-bless mo. Nya karon halos tanan nga Ginoo iyang ginasudlan. Simba siya Buddhist, simba siya Nazarene, simba siya tanan. Mama Mary, simba kay Jesus. Kutob sa Ginoo, simbahon niya, simbang baki ng mga swerte-swerte. Hindi na mao. Klaro ng kayo na ang blessing ni Lord mo withdraw siya because you believe in so many gods. Nagtinuan ba? Isa rin Diyos. Sa tibuok kalibutan, mauna siya naghimo sa ato. Mauna siya, kung na-experience ni mo siya, maugin na atong ipadayon sa atong kinabuhi. Amen? Tulo ka butang. Study para sa imuha. Share para people can pray for you. Do not go outside sa protection. Kay the Lord will bless you. O to'y mensahe karon. So that kung ani ang inyong panimalay, ang next generation nimo doon na po kay assurance nga ma-bless. Amen? So, maunay atong pagtulunan karon. So, inaupunta nga atong nang ikinabuhi. Let us all stand para atong kantahon ang atong closing hymn, ang atong hymn of response. Balik kapag tayo
presence. Kay kanimo babalik ko ang tinuod na katagbawan, tinuod na kalipay. Nagimamanoy ko kay kanimo babalik ko ang mga mismong pag-igutan. O Jesus, di kinahanglan ka. Yes, we need your God. Di kinahanglan ka. Yes, Lord, we need your God in our lives. Be with us, Lord. Be with us, please. Amen. Magampong ka. Amahan namong ana sa langit, Diyos nga gamhanan, ug labaw sa tanan. Salamat, Lord, sa imong pulong na among nadunggan karong adlaw. Mga butang nga angay namong buhaton sa among kinabuhi. Thank you, Lord, na imo ming gitudloan na dapat ang among madungog ug ang among makatunan among i-apply sa among kinabuhi. Personal application, Lord. Dili ni gamiton aron panaway sa ubang tao o nagkinabuhi ba sila diha kanimo, kundi personal application. Salamat sa pagpahinumdom kanamo. O Lord, tabangi kami nga because imo ming gibag-o, pinaagi sa imong gahom, o imo ming gipanalanginan, pinaagi sa pagtubag sa among mga pag-ampo, tabangi kami nga amo ning mapamatuod by sharing our testimony sa among family. First to our children, to our family, and then to other people. Thank you, Lord, kay ingon ka, if we do these things, imo ming gi-remind na dili mi mo gawas outside of your protection. Because you promise an abundant life, you promise protection. Lord, I pray that you bless your people. Lord, I hope, O God, nga imo pong i-consider ang imong katawhan nga maningkamot yun og ani aron sa pagsimba kanimo og maminaw sa imong pulong. Tabangi sila, Lord, na ang ilang mga pag-ampok tanan imong tubagon. Ang mga estudyante imong panalanginan, ilang makatunan aron sila, Lord, dunay kaugmaon. It is my prayer, Lord, na ang imong katawhan nga naa dinhi karon nga naay mga anak, ang ilang mga anak, next generation, mabless in the name of Jesus. Salamat, Lord, sa imong saad. And Lord, we commit everything to you as we depart from this place. Make 2025 a wonderful year for all of us. The Lord bless you and keep you. The Lord will make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance on you and give you peace now and always. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen.